Ka-Express, anyari? Yan ang tanong ng maraming Pinoy ngayon. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang tayo ang nagtatanong, pati ibang bansa na paanyari na rin sa Gilas Pilipinas. Bakit tila ba bigla tayong napapansin? Hindi lang simpleng pansin ha? May mga foreign basketball media, scouts at analysts na tahasang nagsasabi, watch out for the Philippines. Kung dati sinasabi lang na scrappy ang Gilas, ngayon iba na ang tono. Hindi na lang tayo nakikibaka sa Asia, kundi unti-unti nang nakilala bilang threat. At sa likod ng lahat ng yan ay isang pangalan na paulit-ulit binabanggit, Kai Sotto. Ka-Express, handa ka na? Dahil mukhang babalik ang haligi ng Gilas at hindi lang basta balik, come back with a mission. Sa mga nakaraang taon, ramdam nating lahat ang roller coaster ride ng Gilas. May mga panahong tila lutang tayo sa sistema, parang wala tayong direksyon at kulang sa identity. Pero lately, may binubuong momentum. Nagsimula ito sa mga close games laban sa malalakas na Asian Games, Japan, Korea, at kahit Australia. Hindi na tayo pinupulbos, lumalaban na tayo, at kahit hindi pa laging panalo, napapansin na ng mga kalaban ang maturity at evolution ng team. Iba na ang Pilipinas ngayon, mas organized, mas may direction, at mas may disiplina sa execution. Kaya hindi kataka-taka na maging mainit na paksa ang Gilas sa mga basketball forum sa Asia. May nagsabing ang Pilipinas daw ngayon ay dangerous wildcard sa anumang international tournament. Pero ito ang Matindi Ka-Express, hindi lang Asia ang nakakaramdam ng tensyon. Ayon sa ilang source, may mga European at Australian scouts na naglalabas ng pre-scouting data tungkol sa Gilas. Yes, ginawa nila ito sa mga posibleng makakaharap sa qualifying tournament. So, ibig sabihin lang, seryoso silang pinag-aaralan ang sistema at mga players natin. At habang unti-unti nilang binubusisi ang Gilas system, may isang tanong na lumulutang, asan na si Kai Sotto? Dahil sa tuwing na pag-usapan ang long-term potential ng Pilipinas, laging may Kai Sotto factor. Siya ang X-factor, siya ang tower na maaring magbago ng lahat kung maisama sa sistema ng tama at consistent. Alam naman natin na marami ang umaasa sa pagbabalik ni Kai sa national team, pero this time, may special ang timing. At bakit? Kasi habang gumaganda ang overall chemistry ng team, mas bagay na siya ngayon sa style of play. Hindi na tayo all out, run and gun, marunong na tayong mag-set ng plays, mag-read ng depensa, at maglaro sa half-court. Dito papasok ang value ni Kai. Sa defense, kaya niyang maging rim protector na hindi lang basta-basta shot blocker, kundi floor anchor. Sa offense, pwede siyang dumaan sa pick and pop, high-low sets, at kahit mismatch play sa post. Sa madaling salita Ka-Express, Kai is no longer just a prospect, he's a system piece. Pero hindi lang si Kai ang dahilan ng renewed attention ng Gilas. Unti-unting nabubuo ang bagong core ng team. Nandiyan si Kevin Kiambao na sobrang versatile, pwedeng stretch four, pwedeng playmaker. Si Dwight Ramos na laging consistent sa depensa at transition offense. Si Carl Tamayo na ngayon ay mas physical at mas matapang maglaro. At syempre, andyan pa rin ang mga batikang guards. Kung mapapansin mo, parang unti-unti nang nabubuo ang identity ng Gilas. Matalino, mabilis at may balanse sa youth at experience. At dahil dito, maraming experts ang naniniwala na kung tuloy-tuloy ang full strength ng Gilas lineup, kasama si Kai at ang full core, malaki ang chance na maging top 4 sa Asia sa mga susunod na tournaments. At kapag nangyari yan, hindi malayong mapabilang muli tayo sa Olympic qualifying contention. Imagine mo Ka-Express, Kai Sotto anchoring the paint, Kevin orchestrating plays at the top, Dwight slashing through defenses, and shooters like Carl ready to hit clutch threes. Parang posibleng maging mini Euro style ang opensa natin. Fluid, possessionless, at unpredictable. At ang best part, Pinoy brand pa rin siya, may puso at grit. So ngayon balik tayo sa tanong, anyari? Well, ang nangyari ay simpleng resulta ng tuloy-tuloy na investment, sacrifices at maturity ng players natin. Hindi ito overnight transformation, bawat controversial lineup, bawat tournament heartbreak, lahat yan naging bahagi ng evolution ng Gilas. At ngayon, kita na natin ang bunga, nakakagulat man para sa ibang bansa, pero para sa atin, na sumusubaybay sa bawat laban,
matagal na nating alam. Gilas is finally coming what it was always meant to be. A team that fights with heart and plays with intelligence. Ka-Express, ang nakakagulat sa paningin ng iba ay bunga lang ng matagal na pag-iintay ng mga Pinoy. Kung dati, tila lagi puro next time ang dasal natin, ngayon parang papalapit na tayo sa this is it. Sa pag-usbong ng bagong Gilas, may bagong pag-asa at mas malinaw na direksyon. At sa lahat ng ito, malaki ang magiging papel ni Kai. Hindi lang bilang player, kundi bilang simbolo ng bagong henerasyon ng Gilas. Habang inaabangan natin ang formal na pagbabalik niya sa lineup, ang buong sistema ng Gilas ay unti-unting tumitibay. Mas sanay na sa international pace, mas maingat na sa execution at mas buo ang loob sa bawat laban. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit pati ang ibang bansa tila mas maagang naghahanda kapag makasalubong tayo sa court dahil alam nila, Gilas is not to be underestimated. Ka-Express, kung susumahin natin ang lahat ng nangyayari, masasabi natin hindi lang simpleng tsamba o hype ang nararamdaman ngayon sa Gilas Pilipinas. Ito ay bunga ng mga taon ng pagsubok, adjustment at pagtutok sa long-term development ng national team. Ngayon, unti-unting nahihinog ang mga binhi ng pag-asa mula sa grassroots training, college dominance, international exposure, hanggang sa pagiging mature ng ating core players. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami na ang napalingon sa atin. Hindi lang fans, kundi mismong mga analyst, scouts at coaches mula sa ibang bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Kai Sotto pa rin ang sentrong inaabangan. Hindi dahil siya ang sagot sa lahat, kundi dahil siya ang representasyon ng bagong era. Malaki, skilled at may experience sa global stage. He can be the difference maker sa mga crucial matchups. Kung makakabalik siya sa Gilas ng fully committed, healthy at motivated, pwede niyang baguhin ang dynamics ng buong team. Lalo na kung i-combine mo siya sa bagong Gilas system na mas fluid, mas tactical at mas disiplinado. Hindi lang tayo nagre-rely lang sa talento, meron na tayong identity. Pero ang mas mahalaga Ka-Express ay ang mindset ng buong team. Kitang-kita na mas handa na silang harapin ang pressure, mas buo na ang kumpiyansa nila sa isa't isa, at mas malinaw na ang misyon. Hindi lang makasabay, kundi makipagtagisan sa pinakamagagaling. At dahil dito, napapansin na tayo, nagugulat ang iba, pero para sa atin, ito ay bunga ng pinagsama-samang sakripisyo ng mga players, coaches at fans. Gilas is finally breaking through, at kung tuloy-tuloy ito, posibleng makakita tayo ng Philippine team na consistent contender, hindi lang sa Asia kundi sa world stage. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.